Nag-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Oo, ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung staffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit na ako ng MX3. Oo. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ka bilib. Special. Oh, what's special? My wine and only Novelino. Drink responsibly. Make the holidays truly special. Share the spirit of giving with Novelino, my wine and only. Take a journey across the night sky through the magical stories of Encanto, Aladdin, Moana, and the Disney princesses. Celebrate the debuts of Asha, Raya, and Anna and Elsa from Frozen 2 at Disney on Ice presents Magic in the Stars at SM Mall of Asia Arena, December 20 to January 4. Tickets on sale at smtickets.com. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joanne. Hindi po ako magaling magkwento pero sana mabasa niyo po itong story ko. Matagal na nga po pala akong nakikinig sa lihim ng liham. At masaya po ako na bumalik na po ito. DJ Lindsay, this year nag-decide kami ng asawa ko na mag-co-parenting na lang muna sa dalawang anak namin. Umalis siya sa poder namin, 2 months old pa lang po yung bunso. Ngayon, 8 months na po siya. Ibig sabihin, 6 na buwan pa lamang po siyang wala sa amin kasi meron na po siyang bagong girlfriend. Habang ako naman, nawala ng gana sa mga ganyang love life. Kasi gusto ko sanang mag-focus na lang muna sa mga anak ko. Habang tumatagal, napapansin ko na yung asawa ko mas gumagwapo. Ako naman, habang tumatagal, nagiging haggard. Paano ba naman hindi? Ako ang nag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Kaya naman wala na akong time para bumawi sa sarili ko. Medyo nakaramdam nga po ako ng selos nung nalaman ko na meron na siyang girlfriend. At maganda raw. Kaya siguro gwapo siya ngayon. Kaya naisip ko, gusto kong akitin ulit pabalik yung asawa ko sa akin.
Ang ginawa ko, DJ Lindsay, nagpapasexy ako ng damit kapag nandyan siya. Nagme-makeup ako kahit nasa bahay lang at alam kong darating siya. Nag-start po akong ayusin ulit ang sarili ko. Hindi para sa akin, pero para sa kanya. Yun nga lang, DJ Lindsay, ramdam ko na umiiwas na siya sa akin. Ang sabi niya pa one time, inaakit mo ko, no? Huwag ko na raw subukan kasi napakaselosa daw ng kanyang girlfriend. Natawa na lang ako. Ang sabi ko, talaga ba? Mas concerned ka pa sa girlfriend mo kaysa sa akin. Ako naman yung asawa mo, ah. Dahil dyan, DJ Lindsay, inalam ko kung sino yung bagong girlfriend niya. Pagkatapos kong malaman yung account, nagpakilala ko bilang asawa. Ako yung asawa ng boyfriend mo. Aba, matapang pala yung girlfriend talaga. Kasi ang sabi niya sa akin, ano naman daw? Tanggapin ko na raw na hiwalay na kami at anak na lamang daw ang dahilan kung bakit pumupunta siya sa bahay namin. Ang tapang talaga niya. Kaya naman hindi po ako tumigil hanggat may mangyari ulit sa amin ng asawa ko. Sumakses naman. May nangyari sa amin. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa. Paulit-ulit na may nangyari sa amin. Tapos minessage ko ulit yung girlfriend niya. Sabi ko sa kanya, girl, thank you ha. Kasi pinapayagan mo yung asawa ko na pumunta sa amin at maging masaya kami. Dahil sa'yo, nadadala ko siya sa langit. Salamat ha. Akala siguro niya nagbibiro lamang ako. Nagalit pa rin. Nagalit na naman yung babae. Bakit daw ba siya message ng message sa akin? Wala naman daw siyang mapapala. Nalaman din nung asawa ko na sinabi ko doon sa girlfriend niya na nagsiping kami ng ilang beses. Siyempre, nagalit yung asawa ko. Ang palusot niya doon sa babae is, habang may nangyayari sa aming dalawa, siya naman daw ang nasa isip at puso ng asawa ko. Nagkandalabo-labo na. At dahil dyan, hindi na siya umuwi sa amin para makita yung mga bata. Kung gusto ko raw makita siya ng mga anak niya, iwan ko sila sa bahay ng girlfriend niya. Alam mo, DJ Lindsay, sa totoo lang, hindi ko alam kung matutuwa ba ako, malulungkot, maiinis, kasi halo-halo na ang emosyon. 3 years old pa lamang po yung panganay ko. At 8 months pa lang po yung bunso namin. Tapos, gusto talaga niya, iwan ko sa girlfriend niya, yung mga anak ko. Nagmatigas ako, DJ Lindsay. Kasi hindi ko dadalhin doon yung mga bata. Wala siyang choice. Kaya pupunta at pupunta pa rin siya sa bahay namin. Kunwari pa siyang nagalit siya. Pero every punta naman niya sa bahay, may nangyayari pa rin sa amin.
nga wala nang silbi yung girlfriend niya. Para saan pa? Parang happy family na ulit kami. Magpapatulong lang po ako sana, DJ Lensei, kung paano ba talaga mapaalis na yung girlfriend niya sa buhay naming dalawa. Siya na lang naman yung balakid sa pagmamahalan at pagiging masaya naming mag-asawa eh. Yun nga lang, ayaw niya pa rin bumitaw. Isa pa, sa totoo lang, DJ Lensei, hindi ko alam kung totoo bang masaya sa akin yung asawa ko. Pero ano't ano pa, sana po matulungan ninyo ako. Muli, ako si Joanne. At ito ang lihim ng aking liham.